Okay, so good morning. So magandang araw. So ngayon, susubukan po nating magparami ng cuttings ng ng paminta, black pepper. So parang layering, ganun layering. So kung mapapansin nyo, ito yung runner ng paminta. To. Ayan. So sa baba ito hindi siya yung umaakyat. Karamihan ng ganito, ito yung gumagapang sa baba. So iwasan kasi nating pumutol sa upper part kasi yun yung mga sanga niya na namumunga. So dito tayo magkukuha ng asexual propagation natin. Ito ang gagamitin natin. So para layering ang gagawin natin. Kailangan natin mga PE bag. So itong mga PE bag ko, mga recycled to. Ayan. Recycled na mga nagamit na nung nakaraan. Tapos ito, pang tulos natin para pang hold nitong vine. Ilalagay natin siya pa ganyan sa lupa. Ayan. So umpisahan na natin. So itong mga una natin gagawin, itong mga PE bag o seedling bag natin, itatapat natin, ipupwesto natin kung saan yung node. Kung nasan kasi yung node, nandoon yung ugat ng paminta natin. So ayan, iaayos lang natin siya. So, ayan. Habang pinupwesto natin, na siya, lagyan na natin siya ng pang secure. Ayan. Ito yung gagamitin natin na pang secure. Kawayan lang to. Pwede kayo mag-improvise ng kahit ano. Basta yung purpose ay ma-serve niya yung purpose niya. So, ito, i-secure natin. Clip natin dito sa may node. Ayan. Yan natin lalagay. Tapos magdadagdag tayo ng lupa kung kinakailangan para mas secure, hindi magalaw-galaw yung layering natin. Ayan. So clip lang natin. Dagdag tayo ng lupa. So wag nyo lang dadamihan yung tabon doon sa sa tapat ng node kasi doon lalabas yung panibagong panibagong shoot. Ayan. Ibaon din natin yung mga ugat. Ayan. Antayin natin to na maglabas ng shoot. Okay. So, ayan. Naipwesto na natin. Na-clip na rin natin yung mga mga nodes. Ayan, na-secure na natin yung mga nodes. Ayan. So, na-secure na natin yung mga nodes. Ang huling step natin na gagawin, puputulin natin yung dulo. So, kakunin natin yung pangputol. Puputulin natin ngayon yung pinakadulo dito. So bakit natin pinutol yung pinakadulo ay para naman mag-trigger yung umusbong yung mga per nodes. Nagsasanga na yung mga per nodes, mas mabilis siyang tumubo. Yan. So after a month or two, magiging ganito na yung itsura nila. Ayan. Ayan. So, ito, makikita nyo ito yung pinagputulan. Tapos may, na siya. Yung node kanina, ay yung node niya, mag-uusbong doon yung, panibagong sanga. So, yun yung gagamitin natin, napapaakyatin sa
pag itinanim natin, transplant na. So, ayan. Kita nyo mga bagong sanga. Ito yung nauna kong ginawa. Ayan. So, kaya pala ganito yung ginagawa natin. Yung ginagawa ko na propagation. Kasi nga, madalas akong wala. Ayan, madalas akong pumapasyal. Kung saan saan pumupunta. Hindi ko na aasikaso. So, kapag kasi hindi mo naasikaso, kunyari, ginawa mo siyang cuttings, may tendency na mamatay dahil hindi mo nadiligan. Ganun. So, kapag ganito kasi na, ganito na layering, ang ginawa mo, so, nakakonekta pa siya sa, ayan, nakakonekta pa siya sa mother plant. So, kukuha pa siya ng sustansya sa mother plant hanggang sa, pwede na siyang putulin. So, ang susunod na gagawin natin dito, pag tumubo na siya dito, yan, sa mga nodes, puputulin natin dito sa mga internodes, yan. Yan. So, sa isang sanga, kaya natin mag-produce ng mas madaming cuttings, mas madaming seedlings compare sa cuttings kapag layering ang ginamit natin. Kasi, kapag sa cutting kasi ang ginawa natin, madalas na ginagawa ay 2 to 3 nodes. So, ibig sabihin, 1, 2, 3. Yan yung itutusok mo sa isang fruiting bag, sa isang seedling bag para maging seedling. So, ito naman, per node, ayan, so per node, magkakaroon tayo ng seedling. So, maganda ito kung malayo yung, malayo yung farm, ganun, tapos gusto nyo magpadami. So, maganda magpadami rainy season or onset ng rainy season para hindi kayo dilig ng dilig. Ayan. So, salamat.